Kailangan mo ba ng pagbabago sa iyong buhay? Matagal mo na itong hinahangad. Alam mong gagawin ito ng Diyos, ngunit kailangan mo ng nakapagpapatibay na kumpirmasyon dahil ang iyong pananampalataya ay humihina sa araw-araw. Hindi mo kailangang isipin ito. Ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay at ang pagbabagong gusto mo ay darating sa iyong paraan. Hindi ko alam kung gaano katagal mong hinintay ito, pero sa ngayon, babaguhin na ng Diyos ang buhay mo. Sa makatuwid, maupo habang inilalahad ko ang 15 senyales na may darating na pagbabago. Gayon din, sasabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin habang inaasahan mo ang pagbabagong ito sa iyong buhay. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Walang gustong manatili sa isang posisyon ng napakatagal. Bilang isang tao, gusto mong makaranas ng mga bagong kapaligiran, makakilala ng mga bagong tao, at maligayang pagdating sa mga bagong pagkakataon. Ngunit kung minsan, ang pagbabago ay tumatagal ng mahabang panahon upang magkatotoo at ikaw ay nag-aalala. Mas malala pa ito kapag dumaranas ka ng mahirap na sitwasyon at wala sa mga pangako ng Diyos ang tila nalalapit. Patuloy kang umaasa na sa susunod na araw ay matatapos na ang iyong paghihirap, ngunit ilang taon na ang nakalipas at walang nangyari. Mga minamahal, alam ito ng Diyos. Narito na ang dakilang araw na iyon, kaya naman siya ay nasa trabaho pa rin sa iyong buhay. Sinasabi sa awit 121:4, sa katunayan, siya na nagbabantay sa Israel ay hindi idlip ni matutulog man. Ang maikling talatang ito ay nagpapakita na ang Diyos ay hindi titigil sa paggawa sa iyong buhay. Hindi kanya kinalimutan o isinuko, isang katiyakan iyon na gagawin niya ang anumang naisin mo. Sa makatuwid, ano ang mga senyales na may darating na pagbabago sa iyong buhay? Numero 1, nakakaranas ka ng malalaking pag-urong at kabiguan sa buhay. Kung tiniis mo ang mga taon ng sakit at kalungkutan, makatitiyak na darating ang pagbabago. Nararanasan mo ang mga mahirap na sitwasyong ito dahil gusto kanyang palakasin para sa hinaharap. Marahil ay ilang beses kang nabigo sa isang pagsisikap, alamin na ang lahat ng ito ay nangyayari upang ilipat ka sa layunin ng Diyos. Karaniwan, ang pagmamarka ng mga kabiguan ay hindi isang masayang gawa, gayunpaman, ito ay nagtutulak sa iyo na maging mas mahusay. Nabangkarote ba ang iyong negosyo? Hindi mo kailangang pag-isipan ito. Ito ay isang senyales na may bagong lalabas sa negosyong iyon. Mukhang patay na ngayon, ngunit hindi iyon totoo. Tingnan ang buhay ng isang halaman. Kapag ang isang magsasaka ay nagtanim ng isang buto, sa tingin mo ba ay nagsisimula itong tumubo kaagad? Hindi. Sa halip, ang binhi ay napupunta sa lupa at unang namamatay, kung hindi ito lalago. Maaari mong iugnay ang prosesong ito ng pagkamatay bilang isang pag-urong, ibig sabihin, kung hindi mo na magkakamali, hindi sila gagaling. Sinasabi sa awit 30:5, ang pag-iyak ay maaaring manatili sa gabi, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Madalas mong i-claim ang bahagi na nagsasabing ang pagsasaya ay dumarating sa umaga, gayunpaman, dapat mong malaman na ang pag-iyak ay dapat mauna sa oras ng kagalakan. Minamahal, binabati kita kung ikaw ay umiyak sa kalagitnaan ng gabi. Bakit? May pagbabagong dumarating patungo sa iyong tirahan. Isinalaysay ng Biblia ang kwento ni Jefte, anak ni Gilead. Partikular na sinabi ng Biblia na ang kanyang ina ay isang patutot. Sa murang edad, pinalayas na siya ng kanyang mga kapatid. Masasabi mong naging hadlang ito sa kanyang mga pagkakataon sa buhay. Marami ang nakakita sa kanya bilang wala hanggang sa sumiklab ang digmaan sa Israel. Ang mga tumanggi sa kanya ay nagsimulang humingi ng tulong sa kanya. Kahit na nakaranas siya ng isang malaking pag-urong sa simula ng kanyang buhay, binago ng Diyos ang kanyang kwento sa huli. Ito ay isang patotoo na dapat mong panghawakan. Hindi ko alam kung ano ang itinawag nila sa iyo. Makinig, hindi mo kailangang mag-alala dahil malapit na nilang ipagdiriwang ang katapatan ng Diyos sa iyong buhay. Pangalawa, may katapusan ang mga paghihirap at hamon sa iyong buhay. Ang buhay ay maaaring magdulot ng maraming hamon at kahirapan para sa iyo.
Maaaring lumitaw ang mga ito sa iba't ibang bahagi ng iyong buhay, tulad ng mga isyu sa kalusugan, mga hadlang sa pananalapi, o mga isyu sa pamilya. Ano man ang dahilan, isang pagbabago ang darating sa iyo kapag natapos na ang mga paghihirap na ito. Maaaring hindi mo alam kung paano, gayunpaman, ang simpleng katotohanan na winakasan sila ng Diyos ay tanda na gusto niyang magsimula ng bago na hihigit sa iyong inaasahan. Sinasabi sa Isaiah 43:11, "Tingnan mo, gumagawa ako ng bagong bagay. Ngayon ay bumubulusok ito, hindi mo ba napapansin? Gumagawa ako ng daan sa ilang at mga batis sa ilang." Ang talatang ito ay salita ng Diyos para sa iyong buhay. Mangyayari ito dahil tinapos na niya ang iyong mga hamon at itinigil ang iyong kakilakilabot na mga kalagayan. Ang babaeng may isyu ng dugo ay nagdurusa sa sakit na ito sa loob ng 12 taon. Siya ay kumonsulta sa maraming mga manggagamot, ngunit hindi nila matulungan ang kanyang sitwasyon. Ang kanyang buhay ay nanatiling pareho, hindi siya makapagbihis sa paraang gusto niya dahil sa kanyang problema. Ngunit nang makilala niya si Kristo, tinapos ng Diyos ang kahihiyan sa kanyang buhay. Nagbago ang kanyang buhay, maaari na siyang maglakad sa paraang gusto niya at magbihis ayon sa gusto niya. Paano si Naomi? Isang kakilakilabot na sitwasyon ang tumama sa kanya at sa kanyang pamilya sa isang kakaibang lupain. Nawalan siya ng asawa at 2 anak na lalaki. Naging mahirap ang buhay at kinailangan niyang bumalik sa Israel, na binago ang kanyang pangalan mula Naomi sa Mara. Ngunit nang may pagbabagong magaganap sa kanyang buhay, tiniyak ng Diyos na sinundan siya ni Ruth at nakilala si Boaz. Sa madaling sabi, si Naomi, na nawalan ng lahat, ay may apo na inaalagaan at aalagaan sa kanyang katandaan. Ang sitwasyong iyon sa iyong buhay ay matatapos ngayon, at babaguhin ng Diyos ang iyong kwento. Ang balo ng Sarepta ay nakaranas din ng pagbabago sa kanyang buhay. Siya ay nagplano na kumain ng kanyang huling pagkain kasama ang kanyang anak, gayunpaman, nagbago ang kanyang buhay nang makilala niya si Elijah at binayaran ang halaga ng pagsunod. Hindi siya namatay sa gutom, sa halip, naging daan siya ng pagpapala sa iba. Makakaranas ka rin ng mahimalang pagbabago sa iyong buhay. Pangatlo, naiintindihan mo ang iyong mga pagkakamali at nagsusumikap ka para maging mas mahusay. Ang pagsusuri sa sarili ay ang pinakamahusay na pagsusuri na maaari mong magkaroon. Ang pag-screen sa iyong buhay at pagtukoy sa mga lugar na nagkamali ka ay isang senyales na handa ka na para sa bago. Nangangahulugan ito na matututo ka sa iyong mga pagkakamali at magiging mas mahusay. And guess what? Iyon lang ang kailangan mo para sa pagbabago. Mahal mo ba ang iyong mga lihim na kasalanan, o marahil ay mahilig kang makipaglandian sa mga babae? Ang araw na kinikilala mo ang iyong mga pagkakamali ay ang araw na darating ang mga bagong bagay sa iyong buhay. At kung hindi mo matukoy ang sayo, kailangan mong manalangin. Ihahayag ito ng Diyos sa iyo. Kapag ginawa niya yon, kailangan mong pagsikapan ito kaagad. Ito ay isang senyales na nais ng Diyos na gumawa ng kakaiba sa iyong buhay. Sinasabi sa atin ng banal na kasulatan ang kwento ni David. Mula pa sa kanyang kabataan, palagi na niyang minamahal ang mga babae. Isang halimbawa ay nang pakasalan niya si Abigail pagkamatay ng asawa nitong si Nabal. Ang pag-ibig na ito sa mga babae ay hindi natapos sa kanyang buhay hanggang sa araw na nakita niya si Bathsheba na naliligo. Naakit siya nito at nangalunya siya sa babae. Hindi siya tumigil doon ngunit nagpatuloy sa pag-utos na patayin ang kanyang asawa. Walang nakitang mali si David hanggang sa ipinadala ng Diyos si Nathan upang harapin siya sa kanyang mga kasalanan. Kaagad, inamin ni David ang kanyang pagkakamali na humantong sa pagbabago sa kanyang buhay. Sinasabi nito sa iyo na ang isang pagbabago ay hindi lamang tungkol sa iyong mga pangangailangan, dapat mo ring hangarin ang pagbabago sa iyong espiritual na buhay. Si David ay isang taong ayon sa puso ng Diyos. Minahal siya ng Diyos, ngunit nang siya ay nagkamali, siya ang may pananagutan. Ang kanyang espiritual na paglalakad kasama ang Diyos ay nakatagpo ng pagbabago. Naghahangad ka rin ba ng pagbabago sa iyong paglalakad kasama ang Diyos?
Kilalanin ang iyong mga pagkakamali ngayon at hayaang baguhin ka ng Diyos. Numero 4, binitawan mo ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng pag-aalala at stress. Ang ilang bagay at tao ay walang ibinibigay sa iyo kundi mag-alala at stress. Naistorbo nila ang iyong kapayapaan ng isip at hindi mo alam kung ano ang gagawin sa kanila. Sa tuwing sasagi sa iyong isipan, ikaw ay nag-aalala at nalulungkot. Ito ba ang buhay na tinawag ka ng Diyos upang mabuhay? Maaaring iniisip mo ang mga pangangailangan sa buhay. Ang pag-iisip ng kung ano ang makakain ay maaaring maging abala sa iyong isip. Kung paano alagaan ang iyong mga anak at makuha sila ng pinakamahusay sa buhay ay nag-aalala sa iyong isip. Gayunpaman, ang araw na binitawan mo ang mga kaisipang ito at hayaan ang Diyos na pangalagaan ang mga ito ay kapag nagsimula kang makaranas ng pagbabago. Sinasabi sa Mateo 6:25, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makabalisa tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin o iinumin, o tungkol sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba ang buhay ay higit pa sa pagkain, at ang katawan ay higit pa sa mga damit? Tignan ninyo ang mga ibon sa himpapawid, ito ang salita ng Diyos sa iyo ngayon. Sinabi niya na huwag kang mag-alala dahil siya na ang pumalit. Nais ng Diyos na lumakad ka sa pananampalataya, ngunit kung tumanggi kang gawin ito, hindi mo makikita ang higit sa iyong pisikal na mga katotohanan o makikita ang Diyos na kumilos para sa iyo. Ngunit sa sandaling gawin mo ito, nagsisimula kang makita ang mga kamay ng Diyos na gumagalaw sa iyong buhay. Magpasya na bitawan ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng stress. Ilagay ang iyong tiwala sa Diyos, siya na ang bahala sa lahat. Numero 5, nararamdaman mo ang pagnanasa na magpalit ng kumpanya. Ang ilang mga tao ay hindi umaayon sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Sila ay mga sipsip ng tadhana. Alam ng Diyos na wala kang magagawa sa kanila sa paligid mo. Sa makatuwid, kapag nais ng Diyos na baguhin ang iyong buhay, ihihiwalay niya sila sa iyo. Ang ilang mga tao ay nagdududa, hindi ka maniniwala sa ipinakita sa iyo ng Diyos kung sasama ka sa kanila. Bakit? Mabilis nilang itinuro kung ano ang maaaring magkamali. Ang ilan ay mga lobo sa pananamit ng tupa, hindi mo namamalayan na hinahanap nila ang iyong pagbagsak. Ayaw nilang pumasok ka sa susunod na antas ng iyong buhay. Sa makatuwid, kapag sinimulan na ng Diyos na ihiwalay sila sa iyo, huwag mong subukang hawakan sila. Kailangan mong malaman na hindi sila kailangan sa susunod na panahon ng iyong buhay. Kung susubukan mong isama sila, baka pigilan ka nila sa pagkinang. Ang mga taong ito ay maaaring hindi palaging masama, gayunpaman, nais ng Diyos na lumakad ka kasama ng isang bagong kumpanya. Ang pinakamagandang kwento ng pagkakaibigan sa banal na kasulatan ay ang tungkol kina David at Jonathan. Ang mga ito ay niniting kaya pinrotektahan ni Jonathan si David kahit na alam niyang si David ang susunod na hari ng Israel sa halip na siya. Ngunit kahit gaano sila kalapit, hindi natulungan ni Jonathan si David sa yungib ng Adulam. Sinasabi ng Biblia na naparito siya upang palakasin siya, ngunit iyon lang, kinailangan pa niyang lumaban kasama ng kanyang ama, si Saul. Isa lamang itong senyales na malapit nang magbago ang buhay ni David. Hindi na niya kailangan si Jonathan, kundi ang mga palaboy na sumama sa kanya sa kuweba. Nang maglaon, tinawag sila ng Biblia na mga makapangyarihang lalaki ni David. Sila ang kailangan niya sa panahong iyon ng kanyang buhay. Kaya, maging sapat ang pag-unawa upang malaman kung kailan dapat bitawan ang isang tao sa iyong buhay, gaano man kahalaga. Iyon ay isang palatandaan na nais ng Diyos na baguhin ang lahat tungkol sa iyo. Numero 6, nararamdaman mo na kailangan mong umalis sa iyong comfort zone. Kapag nais ng Diyos na baguhin ang iyong buhay, maaaring magpasya siya na baguhin ang iyong lokasyon. Maaaring ito ay dahil hindi mo matatanggap ang kanyang binalak para sa iyo sa lugar na iyon. Maaaring bawasan ng lugar na iyon ang iyong kahusayan, maaaring ito ay maging isang mapanganib na lugar para sa iyo. Gayon din, nakaka-relax ka at hindi mo na kailangang mag-move on, hindi ito gusto ng Diyos para sa iyo. Sa makatuwid, kapag naramdaman mo ang pagnanais na lumipat,
iyon ang Diyos na humahantong sa iyo sa pagbabago ng buhay. Nang patayin ni David si Goliath, pinalaya ni Saul ang kanyang pamilya sa buwis at sinabi sa kanya na magsimulang manirahan kasama niya sa palasyo. Maaaring naisip ni David na ang salita ni Samuel ay natupad dahil siya ay nasa palasyo na, malapit na siyang maging hari. Gayunpaman, alam niyang hindi ito ang kanyang pagpasok sa palasyo. Sa makatuwid, itinaas ng Diyos si Saul bilang isang matinding pagsalungat hanggang sa umalis si David sa kanyang comfort zone. Ito ang nagtulak sa kanya sa ilang, kung saan siya hinukay ng Diyos at tinulungan siyang bumuo ng kapasidad. Ang season na ito ay nakaposisyon sa kanya ng tama para sa pagbabago sa kanyang buhay. Ang tanong ko sa iyo, bakit nasa comfort zone ka pa rin? Bakit mo piniling gumawa ng tahanan dito kung gusto ng Diyos na magpatuloy ka? Hindi mo alam na inaantala mo ang plano ng Diyos para sa iyong buhay. Pakinggan ang pagnanais na magpatuloy at makitang inilipat ka ng Diyos sa mas mataas na antas. Numero 7, magsisimula kang magkaroon ng bagong pananaw sa buhay. Sinasabi ng 1 Corinthians 13:11, noong ako ay bata, nagsasalita ako na parang bata, nag-isip ako na parang bata, nangatuwiran akong parang bata. Nang ako ay naging lalaki, iniwan ko ang mga paraan ng pagkabata sa likod ko. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng pagbabago sa buhay ni Apostol Pablo. Noong siya ay bata pa, nagsasalita siya na parang bata, nasa isip niya ang mga bagay na pambata. Gayunpaman, nang magkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay, inalis niya ang mga bagay na parang bata at nagsimulang mga tuwiran sa ibang paraan. Sa madaling salita, nagkaroon siya ng bagong pananaw sa buhay. Katulad nito, kapag nagbago ang iyong pananaw tungkol sa ilang sitwasyon sa buhay, inihahanda ka ng Diyos para sa pagbabago. Gusto niyang iba ang kilos mo. Maaaring isa kang pabaya sa paggastos sa nakaraan, walang pakialam sa iyong kalayaan sa pananalapi. Ngunit kapag gumastos ka ng pera ng maingat at nag-ipon, nagtatrabaho ka tungo sa kalayaan sa pananalapi. Gagamitin ng Diyos ang channel na ito para ulanin ang kanyang mga pagpapala sa iyong buhay. Maaaring mayroon kang mga issue sa pagtitiwala sa mga relasyon dahil sa mga nakaraang sakit at pagkabigo. Ngunit kapag nagsimula kang makakita ng mga bagay na naiiba, nagsisimula kang gumaling, binuksan mo ang iyong sarili sa mga bagong posibilidad, at babaguhin ng Diyos ang iyong buhay. Nakakaapekto rin ito sa iyong espiritual na buhay. Kung hindi mo gaanong binibigyang pansin ang mga panalangin sa nakaraan, ngunit nakikita mo ngayon ang pangangailangan, alamin na nais ng Diyos na magsagawa ng makabuluhang pagbabago sa iyong buhay at ilapit ka sa kanyang sarili. Ang kailangan mong laging tandaan ay huwag labanan ang pagbabagong ito. Hayaang tapusin ng Diyos ang kanyang gawain sa iyo. Numero 8, nagiging masigasig ka sa iyong mga layunin sa buhay. May layunin ng Diyos para sa bawat tao, ngunit sa daan, maaari mong makalimutan ito, mahulog sa mga distractions, o mapagod dito. Kapag nangyari ito, sinusubukan ng kaaway na pigilan ka sa pagkamit ng iyong mga layunin. Gusto niyang pigilan ang iyong mga pangarap na maging katotohanan. Kapag napansin mo ito, kailangan mong muling pasiglahin at masigasig na habulin ang iyong mga layunin. Tumangging hayaan ang anumang bagay na huminto sa iyo, isara ang lahat ng mga distractions, at buksan ang iyong puso sa kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa iyong buhay. Kung mas hinahabol mo ang iyong mga layunin, mas malapit kang makaranas ng pagbabago. Kung wala kang ginagawa, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Kailangan mong magsanay ng kasipagan at maging matatag sa pagtataguyod ng iyong mga layunin. Sinasabi ng Kawikaan 22:20, nakikita mo ba ang isang taong bihasa sa kanilang gawain? Sila ay maglilingkod sa harap ng mga hari, hindi sila maglilingkod sa harap ng mga opisyal na mababa ang ranggo. Ang talatang ito ay simple, kung ikaw ay masipag, kumain ka kasama ng mga hari. Babaguhin ng Diyos ang iyong katayuan, ngunit ang pagiging masipag ay nagsisimula sa pagiging masigasig sa iyong mga pangarap. Itutok ang lahat ng iyong oras sa kanila, pagkatapos ay panoorin ang pagbabago ng Diyos sa iyong kwento. Inihalimbawa ni Huram Abi ang saloobing ito.
Itinuon niya ang lahat ng kanyang isip sa kanyang craftsmanship. Hinahabol ito na parabang lahat ng kanyang buhay ay nakasalalay dito. Hinirang siya ni Haring Hiram bilang pinuno ng mga manggagawa ni Solomon habang itinatayo ang templo. Hindi mo kailangan ng tagakita para malaman na nagbago ang buhay niya. Walang halaga ang Diyos sa pagbabago ng iyong buhay, gayunpaman, kailangan mong gampanan ang iyong bahagi sa pamamagitan ng masigasig na paghabol sa iyong mga layunin. Kapag ginawa mo ito, darating sa iyo ang pagbabagong gusto mo. Numero 9, malalim na pananabik para sa pagbabago at paglago sa iyong buhay. Kung ayaw mo ng isang bagay, hindi mo ito makukuha, at kung ayaw mo ng pagbabago, walang gagawin ng Diyos. Sa makatuwid, kailangan mong magkaroon ng malalim na pananabik na makita ang isang bagong bagay na mangyayari sa iyong buhay. Kapag nangyari ito, walang magagawa ang Diyos kundi tulungan ka. Kailangan mong maging hindi nasisiyahan sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Kung ikaw ay komportable sa iyong maliit na kita, ang Diyos ay walang makikitang dahilan para sa pagpapalawak. Ngunit kapag lubos mong ninanais na palakihin ang iyong baybayin, babangon ang Diyos para sa iyo. Minsang nasiyahan si Jabez sa kanyang buhay, dukha siya hanggang sa araw na humingi siya ng tulong sa Diyos. Hindi na binibingihan ang Diyos sa kanyang mga panalangin. Pinalaki niya ang kanyang baybayin, at si Jabez ang naging pinakamarangal sa kanyang mga kapatid. Magtataka ang isa kung bakit hindi pinagpala ng Diyos si Jabez bago siya nanalangin. Nasa loob niya ang sagot, nais ng Diyos na manalangin siya. Gusto niyang itanong niya. Ang sabi ng Biblia sa Mateo 7:7, humingi at kayo ay tatanggap, kumatok kayo at ang Diyos ay sasagot. Mahal, humihingi ka ba ng pagbabago? Hindi ka ba nagmamaktol? Nagrereklamo ka ba sa kung ano ang wala sa iyo? Magkaroon ng matinding pananabik para sa pagbabago, at ibibigay ng Diyos ang iyong kahilingan. Ito ang ginawa ni Hana sa banal na kasulatan. Nanalangin siya sa Diyos na ipinahayag ang kanyang matinding pagnanais na magbago. Siya ay umiyak para sa isang bata, at ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang pagnanais. Kung nauuhaw ka sa paglago, makakaranas ka rin ng pagbabago sa iyong espiritual na buhay. Sinabi ni David sa awit 42 na ang kanyang kaluluwa ay humihingal para sa Panginoon gaya ng usa na humihingal sa batis ng tubig. Mayroon ka bang ganitong uri ng pagnanasa? Nauuhaw ka ba sa paglaki? Kung iyan ay isang senyales na ang Diyos ay malapit nang magsagawa ng isang dakilang gawa sa iyong buhay. Mas mararanasan mo siya kaysa dati at wala kang dapat ikabahala. Numero 10, isang pagtaas sa espiritual na pakikidigma. Ang pinakamalaking labanan ng iyong buhay ay palaging darating bago ang iyong pambihirang tagumpay. Kaya't kapag napansin mo na ang masasamang puwersa ay tila binibigyang pansin ka, hindi ka dapat mataranta. Iyon ay isang senyales na nais ng Diyos na baguhin ang iyong buhay, at hindi nila maaaring hayaan na mangyari iyon. Anong ginagawa mo? Kailangan mong dagdagan ang iyong espiritual na pakikidigma, kailangan mong labanan sila ng buong lakas. Hindi ito ang oras para matulog ka, kailangan mong bumangon at lumaban sa mga plano ng dyablo. Sinasabi ng Biblia na ang mga sandata ng iyong pakikidigma ay hindi makalaman, ngunit makapangyarihan, sapat na makapangyarihan upang ibagsak ang mga mob. Nangangahulugan iyon na hindi ka nakikipaglaban sa pisikal na labanan. Sa makatuwid, kailangan mong gamitin ang mga sandata ng panalangin at ang salita. Magdasal na parang lahat ng buhay mo ay nakasalalay dito. Habang ginagawa mo ito, ang Diyos ay nagsisimulang kumilos para sa iyo, na binubunot ang lahat ng mga hadlang. Ang isang bagay na kailangan mong malaman ay ayaw ng dyablo na makisali ka sa espiritual na pakikidigma. Sa makatuwid, palagi niyang susubukan na pigilan ka. Magbibigay siya ng mga distractions, takot, at pagdududa sa iyong puso. Patuloy niyang bigatin ang iyong espiritu at hahadlangan ka sa pagtupad sa itinakda ng Diyos para sa iyo. Hindi mo siya dapat bigyan ng pagkakataong manaig sa iyong buhay. Laging tandaan na magagawa mo ang lahat ng bagay sa tulong ni Kristo. Simula ngayon, ugaliing magdasal kahit isang oras man lang. Sumigaw sa Diyos na tulungan kang labanan ang laban ng iyong buhay, at magtiwala sa akin, gagawin niya.
Ito ang magbubukas ng pinto sa isang bagong bukang liwayway sa iyong buhay. Numero 11, ang iyong mga adiksyon ay natapos na. Kung nagkaroon ng isang hanay ng mga pagkagumon sa iyong buhay, ang lahat ng ito ay magwawakas kapag may malaking pagbabagong nangyari sa iyong buhay. Pinipigilan ng mga adiksyon ang Diyos sa paglalagay ng kanyang mga kamay sa iyong buhay. Nangangahulugan ito na ang kanyang kapangyarihan at kapangyarihan ay hindi maaaring dumating sa iyo. Gayunpaman, ang araw na nagpasya kang wakasan ang lahat ay kapag nagsimula ang iyong kalayaan. Nahihirapan ka ba sa pornografiya? Hindi ito ang katapusan ng iyong buhay, nais ng Diyos na iligtas ka sa demonyong iyon. Ang kailangan mong ibigay sa Kanya ngayon ay ang iyong puso. Simulan mong ipagpalit ang labis na pagnanais para sa mga tahasang material na may malalim na pagnanais na hanapin siya, kahit na ano paman. Ano man ang iyong mga adiksyon, ihain ito sa Panginoon. Gawin ang lahat ng iyong makakaya upang maputol ang tanikala ng dyablo sa iyong kaluluwa. Ito ay hahantong sa isang malaking pagbabago sa iyong buhay. At tandaan, patuloy na ibabalik ng dyablo ang iyong puso sa iyong pagkabumon. Kailangan mong patuloy na magsumamo sa dugo ni Jesus sa iyong buhay. Sinasabi ng Biblia na nadadaig mo ang masama sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng mga salita ng iyong patotoo. Panghawakan mo ito hanggang sa gawing perpekto ng Diyos ang kanyang gawain sa iyong buhay. Numero 12, magsisimulang magbukas ang mga pinto para sa iyo sa hindi inaasahang paraan. Maaaring ikaw ay nananalangin at nagtitiwala sa Diyos para sa isang bagay, umaasang ibibigay niya sa iyo ang iyong kailangan sa pamamagitan ng isang partikular na channel. Ang katotohanan ay maaaring magpasya ang Diyos na kumilos ng hindi mo iniisip. Maaari siyang magpasya na pagpalain ka ng hindi inaasahan, at kapag nangyari ito, ito ay isang senyales na may isang bagong bagay na nagsimulang mangyari sa iyong buhay. May panahon na nagkampo ang mga Arameo laban sa Samaria. Tumayo sila sa pintuan ng lungsod, pinipigilan ang anumang probisyon o mapagkukunan sa pagpasok sa lupain. Sumiklab ang taggutom hanggang sa nagsimulang kainin ng mga tao ang kanilang mga anak. Ang sitwasyong ito ay nag-aalala sa hari at sa lahat ng tao, hindi nila kayang labanan ang kanilang mga kaaway at hindi rin sila handa na sumuko. Sa isang nakamamatay na araw, ang hari ay nagalit at tumakbo pababa sa bahay ni Eliseo. Tinanong niya ang Diyos kung ano ang gagawin, at sinabi sa kanya ng Diyos na huwag mag-alala dahil magbabago ang sitwasyon sa susunod na araw. Ang inaasahang pagbabago ay masyadong simple upang maging totoo, ngunit batid sa kanila, ang Diyos ay handa na kumilos ng hindi inaasahan. 4 na ketongin ang nagpasya na bisitahin ang kampo ng mga Aramean. Kinain na sila ng taggutom hanggang sa handa na silang isuko ang kanilang buhay sa kanilang mga kaaway. Ngunit habang papalapit sila sa kampo, pinatunog ng Diyos ang kanilang mga paa na parang nagmamartsa ng isang makapangyarihang hukbo. Narinig ito ng mga Arameo at inisip na ang hari ng Samaria ay umupa ng isang makapangyarihang hukbo laban sa kanila. Kaya naman, iniwan nila ang kanilang mga tolda at iniwan ang lahat ng uri ng mga probisyon. Nakarating doon ang mga ketongin at nagkaroon ng pinakamalaking pagkabigla sa kanilang buhay, nakatagpo sila ng isang bakanting kampo na may maraming pagkain na makakain. Nagsimula silang magsaya, ngunit sa isang punto, nagpasya silang ipaalam sa mga taong bayan. Nang marinig ng hari ang nangyari, nagpadala siya ng mga tao upang kumpirmahin ang sitwasyon. Sa pagkumpirma, ang buong bayan ay tumakbo pababa sa kampo. Ang di inaasahang paraan na ito ang nagtapos sa taggutom sa lupain. Ang mga Samarian ay nakaranas ng matinding pagbabago. Makinig, maaari ring mangyari ito sa iyong buhay. Maaaring magbukas ang Diyos ng isang hindi inaasahang paraan sa iyong buhay na magpapabago sa direksyon ng iyong buhay para sa kabutihan. Numero 13, ang Diyos ay nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng mga panaginip at mga pangitain. Hindi ka iiwan ng Diyos na lumakad sa dilim. Sa tuwing nais niyang baguhin ang iyong buhay, bibigyan ka niya ng isang sulyap kung ano ang mangyayari sa iyo. Makakatulong ito sa iyo na malaman na ang iyong kahila-hilakbot na sitwasyon ay hindi magtatagal magpakailanman.
Makakatulong ito sa iyo na matandaan na gagawin ng Diyos ang sinabi niyang gagawin niya. Alalahanin ang kwento ni Abraham. Nang hindi niya naipanganak si Isaac, napagpasyahan niya na ang kanyang alipin ang magiging tagapagmana niya. Sa Genesis 15, nagpakita sa kanya ang Diyos sa isang pangitain. Sinubukan niyang palakasin si Abraham, ngunit sumagot si Abraham na wala pa rin siyang anak. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng Diyos na ang kanyang lingkod ay hindi magiging tagapagmana niya, sa halip, isang anak mula sa kanyang sariling laman at dugo ang magiging tagapagmana niya. Pagkatapos ay dinala siya ng Diyos sa labas ng bahay at ipinakita sa kanya ang langit at ang mga bituin. Pagkatapos ay tiniyak niya sa kanya na magiging ganoon ang kanyang mga inapo. Si Amang Abraham ay naniwala sa Diyos, at iyon ang dahilan kung bakit siya naging isang matuwid na tao. Nagtiwala siya sa pangitain na ipinakita sa kanya ng Diyos, at kalaunan ay naranasan niya ang pagbabago. Kapag nagsimulang ipakita sa iyo ng Diyos ang ilang mga bagay tungkol sa iyong buhay, huwag mag-alinlangan. Iyan ay isang katiyakan na ang isang pagbabago ay malapit nang mangyari sa iyong buhay. Numero 14 na, isang aura ng kapayapaan. Nakadarama ka ba ng kapayapaan sa harap ng mga kapighatian at pagsubok? Ito ay isang senyales na malapit ka nang alisin ng Diyos sa sitwasyong iyon at ilalagay ka kung saan ka dapat naroroon. Kapag malapit nang magbago ang iyong buhay para sa kabutihan, pupunuin ng presensya ng Diyos ang iyong kapaligiran. Mararanasan mo ang kapayapaang lampas sa lahat ng pangunawa. Wala ka nang dapat ipag-alala dahil gagawin ng Diyos ang lahat ng bagay na may kinalaman sa iyo. Siguraduhin na gagawin mo ang lahat ng iyong makakaya upang mapanatili ang kapayapaang ito dahil patuloy na susubukan ng dyablo na agawin ito mula sa iyo. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naglalayag sa kabilang ibayo ng dagat. Biglang bumagsak ang bangka. Natakot ang mga alagad ni Jesus, ngunit ang nakakagulat, si Jesus ay natutulog. Tumigil sandali, paano natutulog si Jesus sa gitna ng isang mabagsik na bagyo? Ito ay posible lamang dahil siya ay payapa. Alam niyang habang nasa bangka siya, babaguhin ng Diyos ang sitwasyon. Paano ko nalaman na alam niya ang bagyo bago siya ginising ng kanyang mga alagad? Hindi siya nagpakita ng anumang tanda ng takot, sa halip, sinaway niya ang kanyang mga alagad dahil sa kakaunting pananampalataya. Minamahal, anuman ang iyong pinagdadaanan, huwag mong pagdudahan ang kapayapaang iyon sa iyo. Ito ay isang malakas na senyales na babaguhin ng Diyos ang iyong sitwasyon. Matibay na maniwala sa Diyos, sarap sa kanyang presensya, at sa lalong madaling panahon, makakaranas ka ng isang himala. Ang huling palatandaan na ang isang pagbabago ay darating sa iyong paraan, ay ang iyong pagpayag na magpahayag ng pasasalamat ay tumataas. Ang pasasalamat ay maaari lamang magmula sa isang pusong walang pag-aalala at pagkabalisa. Kung hindi ka malaya sa dalawang bagay na ito, mahihirapan kang magpasalamat sa Diyos. Sa makatuwid, hayaan silang umalis ngayon. Buksan ang iyong bibig at ipahayag ang pasasalamat sa Diyos, iyan ay tanda na malapit na siyang lumipat sa iyong buhay. Alalahanin ang kwento ni Pablo at Silas. Ang Diyos ay hindi dumating nang sila ay nananalangin, sa halip, siya ay gumalaw ng mahiwaga nang sila ay nagpupuri sa Kanya. Dinalaw niya sila ng makapangyarihan sa pamamagitan ng pagkaputol ng kanilang mga tanikala, naranasan nila ang pagbabagong hindi nila inaasahan. Ma-enjoy mo rin ito ngayon. Magsimulang magpasalamat sa Diyos para sa kung ano ang Kanyang ginawa sa iyong buhay at kung ano ang Kanyang gagawin. Ang Diyos ay nananahan sa mga papuri. Nangangahulugan iyon na ang mga sagot na hinahanap mo ay walang iba kundi sa papuri. Kaya, habang nag-aalok ka ng pasasalamat, ang pagbabagong gusto mo ay magsisimulang lumabas. Minamahal, ang lahat ng mga palatandaang ito ay maaaring hindi lumitaw sa iyong buhay ng sabay-sabay. Gayunpaman, ang pangunahing katotohanan ay itinuturo nila ang gawain ng Diyos sa iyong buhay. Itinuturo nila sa iyo na huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay dahil inalagaan silang lahat ng Diyos. Ano ang dapat mong gawin habang inaasahan mo ang pagbabago sa iyong buhay? Dapat mong simulan ang pag-aaral ng banal na kasulatan. Ito ay makatutulong sa pagpapatibay ng iyong mga paa sa Panginoon.
Hindi ka lalakad sa labas ng kanyang kalooban dahil ang kanyang salita ay magiging liwanag sa iyong mga paa at ilawan sa iyong landas. Gayon din, ang pag-aaral ng kasulatan ay nagbibigay sa iyo ng daan sa katapatan ng Diyos sa nakaraan. Matutuklasan mo kung ano ang ginawa ng Diyos para sa mga nagtiwala sa Kanya. Gayon din, mababasa mo ang tungkol sa katapusan ng mga hindi nagtiwala sa Kanya. Habang binabasa mo ang banal na kasulatan, maaari mong simulan na ipahayag ang katotohanan ng mga ito sa iyong buhay, angkinin ang mga pangako ng Diyos, at manalangin ng malalim tungkol sa mga ito. Bago mo malaman kung ano ang nangyayari, tinatamasa mo na ang katapatan ng Diyos. Dapat mong pag-aralan ang salita ng Diyos upang salakayin ang kaaway ng mabangis habang nananalangin. Kapag sinipi mo ang mga kasulatan sa mga panalangin, nagpapadala ka ng nagnininas na mga bala sa kampo ng kaaway. Palalakasin nito ang iyong espiritual na pakikidigma. Ang Diyos ay naghihintay sa iyo sa Kanyang salita. Gawing praktikal ang iyong pag-aaral sa pamamagitan ng pagsusulat ng kinasihang mga salita ng Diyos sa isang aklat. Maaari niyang ibulong muli ang Kanyang mga pangako sa iyong mga tainga. Tiyaking isusulat mo ang mga ito at ayusin ang petsa na tutuparin ng Diyos ang Kanyang salita. Pagkatapos, kailangan mong maghintay. Ang pag-asa sa pagbabago ay katulad ng mga gawain ng isang tagapagluto. Ikaw ay nagugutom at ang gusto mo ay pagkain, ngunit sa tuwing hihilingin mo, ang kusinero ay nagsasabi sa iyo na maghintay. Nariyan ang gutom, ngunit naghihintay ka pa rin hanggang sa katapusan ng proseso ng pagluluto. Katulad nito, kapag sinabi ng Diyos na darating ang pagbabago, ito ay isang paglalakbay. May mga proseso bago ang resulta. Ang kailangan mo lang gawin ay maghintay sa Diyos. Ang paghihintay ay nakakapagod, ngunit patuloy na maghintay. Ang dyablo ay patuloy na ituturo ang mga nasa unahan mo, sinusubukan mong papaniwalain na ang paghihintay ay isang pag-aaksaya ng oras. Huwag maniwala sa kanyang mga kasinungalingan, magtiwala sa isang nagsabi na maghintay ka. Ang layunin sa likod ng paghihintay ay upang dalhin ka sa kanyang banal na plano para sa iyo. Tulad ng kapag natapos ang tagaluto at nasasarapan ka sa pagkain, tinatapos ng Diyos ang proseso habang tinatamasa mo ang resulta. Katulad ng paghihintay ay ang pagtitiwala sa oras ng Diyos. Dapat mong laging tandaan na ang Diyos ay gumagawa kasama ng panahon. Ano man ang mga palatandaan na maaari mong makita, dapat kang magtiwala sa kanyang oras. Sinabi niya na may panahon para sa lahat ng bagay sa ilalim ng langit, kabilang ang iyong pagsikat at ang pamumulaklak ng iyong kaluwalhasyan. Hindi mo maaaring madaliin ito, kung hindi, gagawa ka ng kapahamakan sa iyong sarili. Bilang isang kabataan, magtiwala sa Diyos para sa iyong tagumpay. Huwag mahulog sa mga adiksyon o makisali sa mga bisyo sa lipunan dahil gusto mong tamasahin ang mabilis na kayamanan. Bilang isang babaeng may asawa, huwag makisali sa pangangalunya lahat dahil gusto mo ng anak. Matutong magtiwala sa oras ng Diyos. Bilang asawa, iwasan ang anumang bagay na maglalagay sa iyong sambahayan sa gulo. Kung ang isang buntis ay sumubok na magkaroon ng anak bago ang oras, ano ang mangyayari? Ang bata ay hindi mabubuhay, at nangangahulugan ito na ang babae ay nag-aksaya ng lahat ng kanyang oras. Huwag hayaang ito ang iyong kwento. Hayaang tapusin ng Diyos ang proseso at ibigay sa iyo ang iyong regalo. Ang isa pang mahalagang bagay na dapat gawin habang naghihintay sa oras ng Diyos ay ang mamuhay ng banal. Walang gagawin ang Diyos sa buhay mo kung hindi ka banal. Hindi ka niya kinamumuhian, ngunit kinamumuhian niya ang kasalanan. Bukod dito, hanggat nagkasala ka, ang Diyos ay hindi mo ama, nasa ilalim ka pa rin ng dyablo. Paano magagawa ng Diyos sa iyong buhay kung hindi ka pa niya anak? Ngunit narito ang isang paanyaya ngayon, tinatawag ka ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa kanyang kamanghamanghang liwanag. Nais niyang umalis ka sa isang baluktot na pamumuhay at magsimulang mamuhay para sa Kanya. Siya ay nag-aalok sa iyo ng isang libreng tiket sa Kanyang kaluwalhasyan at kasaganaan. Isinasamo ko sa iyo na sumuko sa panawagan ngayon upang simulan mong tamasahin ang lahat ng inihanda niya para sa iyo.
Sinasabi ng 1 Pedro 1:15-16 na, ngunit kung paanong siya na tumawag sa inyo ay banal, maging banal kayo sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, maging banal kayo, sapagkat ako ay banal. Itinuturo ng talatang ito na ang pagiging banal ay hindi lamang tungkol sa pagbabagong gusto mo, ito ay utos ng Diyos. Sa makatuwid, ang isang banal na pamumuhay ay hindi isang pagpipilian, ito ay isang utos. Ito ay kapag sumunod ka na tinatamasa mo ang mga benepisyong kalakip nito. Handa ka na bang sundin ang mga utos ng Diyos ngayon? Ang susunod na kailangan mong gawin ay magtiwala sa Diyos at iwasang mag-alala. Ang katotohanan ito ay umuulit sa buong mensahe dahil ito ay isang mahalagang kadahilanan sa pagtanggap ng isang bagay mula sa Panginoon. Ang pag-aalala ay humahantong lamang sa espiritual na pagkapagod, ang kawalan ng pananampalataya ay puwang para linlangin ka ng dyablo. Nais ng Diyos na makita kang masaya, ngunit kapag tinitignan ka niya at nakitang nagrereklamo, lumalayo siya dahil wala ka sa tamang mood para tanggapin ang kanyang mga pagpapala. Sa halip na mag-alala, magsanay ng pasasalamat. Kapag ipinaalala sa iyo ng dyablo ang iyong kahila-hilakbot na sitwasyon, bigyan ng Diyos ng lahat ng papuri na magagawa mo. Salamat sa Kanya kung nasaan ka at ipaalam sa Kanya na handa ka na para sa susunod na antas ng iyong buhay. Habang ginagawa mo ito, babangon ang Diyos at sasagutin ang iyong mga panalangin. Wala ka nang dapat ipag-alala kundi lalakad sa panibagong buhay. Pagkatapos, ikonekta ang iyong sarili sa mga tunay na mananampalataya. Baka magtaka ka kung bakit. Kailangan mo ang kumpanyang ito para sa espiritual na kaliwanagan at paghihikayat habang naghihintay ka sa Diyos. Ibabahagi ng mga taong ito ang kanilang iba't ibang karanasan na magpapatibay sa iyong pananampalataya sa Diyos. Panghuli, kailangan mong manalangin. Tinutulungan ka ng panalangin na kumonekta sa Diyos, binibigyan ka nito ng access na ibahagi ang iyong puso sa Kanya. Iyan ang ikinatuwa ni Padre Abraham, lagi siyang nagdarasal. Sa tuwing nananalangin siya, sasagutin siya ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangitain o mga palatandaan. Kaya naman, kapag nananalangin ka, may katiyakan na sasagutin ng Diyos ang iyong mga panalangin. Sasagutin niya ang lahat ng iyong pangangailangan at papahirin ang iyong mga luha. Huwag kalimutan na siya ay isang mapagmahal na Ama. Inaalagaan ka niya araw-araw at bawat oras. Sa makatuwid, nalalapit na ang pagbabagong gusto mo. Ngayon manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, salamat sa iyong salita. Nakatanggap ako ng liwanag at karunungan. Ngayon hindi ko na kailangang mag-alala dahil alam ko na ang mga senyales ng pagbabagong darating sa akin. Natitiyak kong hindi mo ako pababayaan, ihahanda mo ako sa lahat ng inihanda mo para sa aking buhay. Panginoon, inaamin ko na minsan na akong umalis sa iyong landas. Ako ay napagod at hinayaan ang pag-aalala na mamuno sa aking kaluluwa. Dahil dito, naghanap ako ng mga alternatibo, sa huli, lahat sila ay nabigo sa akin. Kinikilala kita bilang ang tanging solusyon sa lahat ng mga isyu sa buhay. Ikaw ang sagot sa bawat buhol-buhol na tanong. Kunin ang iyong lugar sa aking buhay. Hindi ako titigil sa pagtitiwala sa iyong gabay. Panginoon, dalangin ko na bigyan mo ako ng kahandaan at kakayahang maghintay sa iyo. Tulungan mo akong patuloy na hanapin ang iyong mukha habang inaasahan ko ang malaking pagbabago sa aking buhay. Tinulungan mo si Hana, mangyaring tulungan ako ngayon. Bigyan mo ako ng kasipagan na kailangan ko upang matupad ang aking mga layunin habang hinihintay ko ang iyong malaking tagumpay. Ako ay matatag at masipag. Kaya nga, dalangin ko na pagpalain mo ang gawa ng aking mga kamay. Ama, tulungan mo akong pumili ng aking kumpanya ng matalino. Tulungan akong tukuyin ang mga mahalaga sa susunod na antas ng aking buhay. Alisin ang mga nagdududa sa aking buhay, ihiwalay mo ako sa mga taong hindi ako mahal ng totoo. Hindi ko gusto ang anumang lobo sa damit ng tupa. Iugnay ako sa mga taong hahawak sa aking kamay habang tumatakbo ako patungo sa pagtupad sa iyong kalooban para sa aking buhay. Panginoon, dalangin ko na magsimulang magbukas ang mga pintuan para sa akin sa lahat ng lugar.
Nagsisimula akong tumanggap ng pabor mula sa Diyos at sa mga tao. Walang magiging hadlang sa aking daan. Ang salita ng Diyos ay magkakatotoo sa aking buhay. Habang binabago mo ang buhay ni Jabez, babaguhin mo ang buhay ko. Gagawin mo akong higit na marangal kaysa sa lahat ng aking mga kapatid. Itatago mo ako sa perpektong kapayapaan. Panginoon, dalangin ko na simulan mong labanan ang lahat ng laban ng aking buhay. Ayaw ng dyablo na tamasahin ko ang inihanda mo, gusto niya akong mabigo sa iyo. Gayunpaman, alam ko na mayroon ka ng tagumpay laban sa kanya. Sa makatuwid, inaangkin ko ang tagumpay na ito bilang akin ngayon. Hindi magtatagumpay ang dyablo sa pag-agaw sa aking kaluwalhatian. Hindi ko palalampasin ang bagong antas ng aking buhay. Dalangin ko na wakasan mo ang lahat ng problema at hamon ng aking buhay. Itigil ang aking mga araw ng pag-iyak at hayaan akong lumakad sa isang panahon ng pagsasaya. Hayaan mong maranasan ko ang iyong kapayapaan na lampas sa lahat ng pangunawa. Habang binabago mo ang aking katayuan, idinadalangin ko na ang kaaway ay hindi magsisimula ng isa pang kapighasyan sa alinmang bahagi ng aking buhay. Tulungan mo akong mas makilala ka, Panginoon. Panatilihin mo ako bilang itim ng iyong mata at ingatan mo ako sa lahat ng kasamaan. Huwag mo sana akong iwan sa dilim tungkol sa iyong mga plano para sa akin. Tiniyak mo kay Amang Abraham, mangyaring patuloy na patatagin ako sa pamamagitan ng aking mga pangarap at pangitain. Patuloy na magsalita sa akin sa pamamagitan ng iyong salita, sa gayon ang aking pananampalataya ay mananatiling matibay sa iyo. Salamat, Jesus, dahil sinagot mo ang aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako, Amen. Kung naapektuhan ng video na ito ang iyong buhay, tandaan na pindutin ang like button. Gayon din, mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng nakakapagpasigla ng kaluluwa. See you sa susunod.